Sa lungsod ng Tangub, sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, may isang lumang kwento na halos kasabay ng lumaki ng mga punong nakapaligid sa ilog ng Molave. Ang kwentong ito ay ipinapasa ng matatanda sa kanilang mga anak at apo, at bagamat marami ang nagsasabing isa lamang itong alamat, may mga tao pa ring naniniwalang totoo ang hiwagang nakatago sa malalim at tahimik na agos ng ilog. Ayon sa matatanda, tuwing sasapit ang kalaliman ng gabi, lalo na kapag maliwanag ang buwan at payapa ang paligid, may isang gintong barko na lumilitaw mula sa gitna ng ilog. Hindi ito ordinaryong sasakyang pandagat. Ang katawan nito ay tila yari sa purong ginto, kumikislap na parang araw kahit nasa gitna ng dilim. Ang mga layag nito ay kulay pilak, at sa bawat pagdaan nito ay tila sumasayaw ang mga alon sa kakaibang himig na hindi naririnig ng karaniwang tao. Sinasabing ang barkong iyon ay pagmamay-ari ng mga engkantong naninirahan sa isang lihim na kaharian sa ilalim ng ilog. Maraming taon na ang nakalipas. Nagtayo ang mga tao ng isang malaking tulay upang pagdugtungin ang magkabilang bahagi ng bayan. Malaki ang naging pakinabang nito sa mga mamamayan. Ngunit sa tuwing tila matatapos na ang lahat ng pagkukumpuni at pagpapalawak sa tulay, bigla na lamang itong nasisira sa hindi maipaliwanag na dahilan. May mga pagkakataong matibay pa ang pundasyon nito sa araw, ngunit pagsapit ng umaga kinabukasan ay may mga bahagi na itong nabiyak. Kahit gaano kagaling ang mga inhinyero at manggagawa, tila may puwersang hindi nila kayang pigilan. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. Sabi ng ilan, galit ang mga engkanto dahil nakaharang ang tulay sa daanan ng kanilang gintong barko. Ngunit walang sino man ang may sapat na lakas ng loob upang patunayan kung totoo nga ba ito. Sa isang maliit na barangay malapit sa ilog ay nakatira ang isang binatang nagngangalang Mateo. 22 taong gulang siya at kilala sa kanilang lugar bilang masipag at matapang. Isa siyang mangingisda na araw-araw ay bumababa sa ilog upang maghanap buhay. Lumaki si Mateo na naririnig ang kwento tungkol sa gintong barko, ngunit hindi siya kailanman naniwala rito. Para sa kanya, gawa-gawa lamang iyon ng mga matatanda upang takutin ang mga bata. Isang gabi habang nakaupo siya sa kanilang maliit na kubo, muli niyang narinig ang kwento mula sa kanyang lolo na si Mang Isko. Tahimik na pinagmamasdan ng matanda ang ilog mula sa bintana habang hinihigop ang mainit na kape. Mateo, sabi nito, darating ang panahon na makikita mo rin ang hindi nakikita ng karamihan. Napangiti lamang ang binata. Lolo, hanggang ngayon ba naniniwala pa rin kayo sa gintong barko? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa malayo na para bang may naaalala mula sa nakaraan. Noong bata pa ako, mahina nitong wika, nakita ko iyon. Nawala ang ngiti ni Mateo. Hindi niya alam kung seryoso ba ang kanyang lolo o nagbibiro lamang. Talaga? Tumango ang matanda. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Maliwanag ang buwan, tahimik ang ilog, at mula sa gitna ng tubig ay lumitaw ang barkong kumikislap na parang isang lumulutang na palasyo. Napailing si Mateo. Baka guni-guni lang po iyon. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng matanda. Marami nang nagsabi niyan, ngunit hindi nila alam ang lahat. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Mang Isko. May dahilan kung bakit laging nasisira ang tulay. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano naman po iyon? Dahil hindi iyon simpleng ilog. Tahimik ang buong paligid. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Iyang ilog, pagpapatuloy ng matanda,
ay tahanan ng isang sinaunang kaharian ng mga engkanto. Noon pa man ay may kasunduan ng mga tao at ang mga nilalang na iyon. Hanggat hindi sila ginugulo, mananatiling payapa ang lugar. At ano ang kinalaman ng tulay? Diyan dumadaan ang gintong barko tuwing may mahalagang pagtitipo ng mga engkanto. Nang maitayo ang malaking tulay, nagbago ang lahat. Natawa ng bahagya si Mateo. Kung totoo man iyon, bakit hindi na lang nila ilipat ang barko sa ibang daan? Tumingin sa kanya ang matanda. Dahil may mga daan ang hindi maaaring baguhin. Hindi na nagsalita si Mateo. Sa kabila ng kanyang pagdududa, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Kinabukasan ay nagtungo siya sa ilog upang mangisda. Mainit ang araw at maliwalas ang panahon. Habang inilalagay niya ang kanyang lambat, napansin niyang tila kakaiba ang agos ng tubig. May bahagi ng ilog na umiikot ng paikot kahit walang hangin. Hindi niya yon pinansin. Ngunit habang lumalalim ang hapon, lalo niyang napapansin ang mga kakaibang pangyayari. May mga isdang bigla na lamang sumusulpot at nawawala. May mga ibong tila umiiwas lumipad sa isang partikular na bahagi ng ilog. At may mga pagkakataong para bang may kumikislap sa ilalim ng tubig. Pagsapit ng gabi ay nakauwi rin siya, ngunit hindi mawala sa kanyang isip ang mga nakita. Lumipas ang ilang araw. Patuloy ang pagkukumpuni sa malaking tulay. Dumating ang mga manggagawa mula sa iba't ibang lugar upang tiyaking magiging matatag ito. Masaya ang mga tao dahil inaasahan nilang matatapos na sa wakas ang proyekto. Ngunit sa mismong gabi bago ang opisyal na pagbubukas ng tulay, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Nagising si Mateo dahil sa malakas na pagkulog. Agad siyang bumangon at tumingin sa bintana. Ngunit nagtaka siya. Walang ulan. Wala ring bagyo. Gayunpaman, may malalakas na ugong na nanggagaling sa direksyon ng ilog. Parang may napakalaking bagay na gumagalaw sa tubig. Nabalot ng kaba ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Maliwanag ang buwan. Ang buong paligid ay tila naliligo sa maputlang liwanag. Habang papalapit siya sa ilog, ay lalo niyang naririnig ang mahiwagang ugong. Pagdating niya sa pampang, ay agad siyang napahinto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa gitna ng ilog ay may liwanag na unti-unting lumalakas. Sa simula ay parang isang maliit na bituin lamang. Ngunit habang tumatagal ay lumalaki ito, hanggang sa tuluyang mabuo ang hugis ng isang barko. Isang napakalaking barko, isang barkong yari sa ginto. Nanginig si Mateo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang bawat bahagi ng sasakyang iyon ay kumikislap na parang buhay. Ang mga ukit sa katawan nito ay tila gumagalaw sa liwanag ng buwan, at sa ibabaw nito ay may mga nilalang na hindi pangkaraniwan ang anyo. Matataas, magaganda, at nababalutan ng kakaibang liwanag. Mga engkanto. Dahan-dahang umusad ang gintong barko sa ilog, tahimik, maringal. Nakakatindig balahibo ang tanawin, ngunit nang makarating ito sa ilalim ng malaking tulay, biglang nagbago ang hangin. Umihip ang malakas na bugso. Nagsimulang manginig ang lupa. Ang tubig sa ilog ay nag-alon ng napakalakas. At sa loob lamang ng ilang saglit, isang malakas na bitak ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Nagkaroon ng malaking siwang sa gitna ng tulay. Kasunod nito ay sunod-sunod na pagguho ng mga bahagi ng estruktura.
Natulala si Mateo. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang isang bagay na lampas sa kanyang pag-unawa. Habang pinagmamasdan niya ang pangyayari, biglang may isang nilalang na nakatayo sa unahan ng gintong barko ang lumingon sa kanyang direksyon. Kahit malayo ang pagitan nila, malinaw niyang nakita ang mga mata nito. Matingkad, misteryoso, at tila may alam tungkol sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahang itinaas ng nilalang ang isang kamay. At sa kanyang isipan ay may narinig siyang tinig. Dumating na ang panahon. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. At bago pa siya makapag-isip kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, unti-unting naglaho ang gintong barko kasama ang mga engkanto. Muling bumalik ang katahimikan sa ilog. Ngunit alam ni Mateo na mula sa gabing iyon, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Hindi nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nakita niya sa ilog ng Molave, ang gintong barko, ang mga engkanto, ang pagkasira ng malaking tulay, at higit sa lahat, ang mahiwagang tinig na narinig niya sa kanyang isip. Dumating na ang panahon. Hindi niya maunawaan kung bakit siya ang kinausap ng nilalang na iyon. Bakit hindi ang ibang tao? Bakit siya? Pagsikat ng araw ay nagkagulo ang buong bayan. Naglabasan ang mga tao upang tingnan ang tulay. Tulad ng inaasahan, marami ang nagulat sa nakita nilang pinsala. Ang ilang bahagi ng tulay ay bumigay. May malalaking bitak sa pundasyon at may mga bakal na tila pinilipit ng napakalakas na puwersa. Nagdatingan ang mga opisyal, mga inhinyero at mga manggagawa. Lahat sila ay naghahanap ng paliwanag, ngunit walang makasagot. Hindi maipaliwanag kung paano nasira ang isang tulay na katatapos lamang kumpunihin. Nakikisiksik sa mga tao si Mateo habang pinagmamasdan ng pinsala. Alam niya ang totoo, ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Kapag sinabi niyang may gintong barkong dumaan sa ilalim ng tulay at mga engkantong naglalayag sa ilog, tiyak na pagtatawanan lamang siya, kaya nanahimik siya. Ngunit habang nakatingin siya sa ilog, may kakaiba siyang napansin. Sa pagitan ng mga alon ay may kumikislap na bagay. Parang isang piraso ng metal. Naghintay siya hanggang sa mabawasan ng mga tao. Pagkatapos ay maingat siyang bumaba sa mababaw na bahagi ng ilog. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kumikislap na bagay. Nang kanyang pulutin ay agad siyang napahinto. Isa iyong maliit na piraso ng ginto. Ngunit hindi ito ordinaryong ginto. May mga ukit itong hindi niya maintindihan. Mga simbolong tila gumagalaw kapag natatamaan ng liwanag. Nang hawakan niya ito ng mahigpit ay biglang uminit ang kanyang palad. Kasabay nito ay may kakaibang larawan na lumitaw sa kanyang isip. Nakita niya ang isang napakalawak na kaharian sa ilalim ng tubig. Mga palasyong yari sa kristal. Mga harding kumikislap na parang mga bituin. Mga tore na umaabot sa napakalayong kalaliman. At sa gitna ng lahat ay isang gintong palasyo na higit nakahanga-hanga kaysa sa anumang nakita niya sa buong buhay niya. Pagkatapos ng ilang segundo ay nawala rin ang pangitain. Napaatras si Mateo habang hinihingal. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit sigurado siyang konektado iyon sa gintong barko. Mabilis niyang itinago ang piraso ng ginto at umuwi. Pagdating sa kanilang bahay ay agad niyang hinanap ang kanyang lolo. Natagpuan niya itong nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik itong nakatingin sa ilog. Parang alam na nito ang lahat. "Lolo!" Lumingon ang matanda. "At nakita mo nga sila." Hindi na nagulat si Mateo. "Paano ninyo nalaman?" Bahagyang ngumiti si Mang Isko. "Dahil hinihintay ko ang araw na iyon."
Napakunot ang noo ng binata. Ano po ba talaga ang nangyayari? Huminga ng malalim ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa malayo. May mga lihim na hindi ko sinabi sa iyo noon. Anong lihim? Ang ating pamilya ay may kaugnayan sa kaharian ng mga engkanto. Parang tumigil ang mundo para kay Mateo. Hindi siya makapaniwala. Paano nangyari iyon? Matagal bago sumagot ang matanda. Noong unang panahon, may isang tao na nagligtas sa anak ng kanilang hari. Tahimik na nakinig si Mateo. Ayaw noon ng mga tao at mga engkanto na magdigmaan, kaya bilang pasasalamat, binigyan ng hari ng mga engkanto ng isang natatanging tungkulin ng ating angkan. Ano pong tungkulin? Tayong mga tagapagbantay ng lihim na daanan sa ilog ng Molave. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Tagapagbantay? Oo. Tumango ang matanda. Sa loob ng maraming salinlahi, may isang tao sa ating pamilya na pinipili ng mga engkanto upang maging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Unti-unti niyang naaalala ang lahat ng kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Ang mga panaginip, ang mga bulong na minsan niyang naririnig sa hangin, ang pakiramdam na para bang may nagmamasid sa kanya tuwing nasa ilog siya. Kung ganoon, mahina niyang sabi, "Ako ba ang napili?" Tahimik na tumango si Mang Isko. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil. Makalipas ang ilang sandali ay may narinig silang kakaibang tunog mula sa ilog. Pareho silang napalingon. May isang puting ibon na lumilipad sa ibabaw ng tubig. Ngunit hindi ito karaniwang ibon. Kumikinang ito na parang yari sa liwanag. Paikot-ikot itong lumipad bago dahan-dahang lumapag sa harapan ni Mateo. Nangyari ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang ibon ay nagsimulang magliwanag at sa loob lamang ng ilang segundo ay nagbago ang anyo nito. Naging isang dalagang napakaganda. Mahaba ang buhok, maputing damit, at mga matang tila naglalaman ng liwanag ng buwan. Napaatras si Mateo. Hindi siya makapagsalita. Ngumiti ang dalaga. Mateo, nanindig ang kanyang mga balahibo. "Kilala mo ako?" "Oo." Malumanay ang tinig nito. "Matagal ka na naming binabantayan." "Sinong kayo?" "Ako si Alina." Saglit itong tumingin sa ilog. "Ako ang sugo ng hari ng kaharian sa ilalim ng Molave." Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o makinig. "Bakit ninyo ako hinahanap?" Biglang naging seryoso ang mukha ng dalaga. Dahil may paparating na panganib. Napatingin si Mang Isko. Ano ang nangyari? Hindi agad sumagot si Alina. Sa halip ay tumingin ito sa kalangitan. May isang makapangyarihang nilalang na matagal nang nakakulong sa pinakamalalim na bahagi ng ilog. Nagsimulang lumakas ang hangin. Parang nakikinig ang buong paligid. At ngayon, pagpapatuloy nito, unti-unti na siyang nagigising. Nanlamig ang katawan ni Mateo. Anong nilalang? Ang dating tagapangalaga ng kayamanan ng ilog. Naging mabigat ang ekspresyon ni Alina. Ngunit nilamon siya ng kasakiman. Kasakiman? Oo, tumango siya. Nais niyang kunin ang lahat ng kapangyarihan ng kaharian ng mga engkanto. At ano ang nangyari? Isinagawa ang isang malaking digmaan. Tahimik na nakinig sina Mateo at Mang Isko. Maraming buhay ang nawala.
Maraming bahagi ng kaharian ang nawasak. Ngunit sa huli ay naipakulong siya sa kailaliman. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Kung nakakulong siya, bakit tayo dapat mag-alala? Dahan-dahang tumingin sa kanya si Alina. Dahil humihina na ang kanyang bilangguan. Muling umihip ang malamig na hangin. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Mateo ng tunay na takot. At may kaugnayan iyon sa tulay? Tanong niya. Oo. Paano? Ang mga pundasyon ng tulay ay naitayo malapit sa sinaunang selyo na nagpapanatili sa kanyang pagkakakulong. Natahimik ang lahat. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang mga nangyari. Ang paulit-ulit na pagkasira ng tulay, ang paglitaw ng gintong barko, ang mga engkantong hindi mapakali. Sinusubukan nilang protektahan ang selyo, bulong ni Mateo. Tumango si Alina. Ngunit hindi sapat iyon. Napayuko ang binata. Ano ang kailangan kong gawin? Saglit siyang tinitigan ng dalaga. Pagkatapos ay iniabot nito ang isang maliit na kristal na kulay bughaw. Sumama ka sa amin. Saan? Sa kaharian sa ilalim ng ilog. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Tahimik na lumipas ang ilang segundo. Naririnig lamang ang agos ng tubig. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa ilog. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman niyang may mas malaking mundo sa likod ng lahat ng kanyang nakasanayan. Isang mundong matagal nang nakatago. Isang mundong ngayon ay tila inaanyayahan siyang pasukin. At alam niyang kapag tinanggap niya ang paanyayang iyon, wala nang paraan upang bumalik sa dati niyang buhay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang nagsimula na ang kanyang tadhana. Hindi agad nakasagot si Mateo. Nakatitig lamang siya sa bughaw na kristal na hawak ni Alina. Parang may sariling buhay ang liwanag na nagmumula rito. Sa bawat pagkislap nito ay tila may mga larawan na sumasagi sa kanyang isip, mga palasyo, mga hardin ng kristal at isang kahariang nakatago sa kailaliman ng ilog ng Molave. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi na siya maaaring umatras. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Alina, nakasalalay sa kanya ang isang tungkuling matagal nang hinihintay ng kanilang angkan. Tahimik na tumingin si Mangisco sa kanyang apo. Mateo, sabi ng matanda, ang desisyong ito ay ikaw lamang ang makagagawa. Napayuko ang binata. Sa buong buhay niya ay simpleng tao lamang siya. Isang mangingisdang nangangarap magkaroon ng maayos na buhay. Hindi niya kailanman inisip na masasangkot siya sa mga engkanto, mahiwagang kaharian at sinaunang mga lihim. Ngunit ngayong nasa harapan na niya ang katotohanan, wala siyang ibang magagawa kundi harapin ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang kristal mula kay Alina. Pagkahawak niya rito ay biglang lumiwanag ang paligid. Parang may malamig na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Ngumiti si Alina. Tinanggap ka na ng kristal. Ano ang ibig sabihin yun? Ibig sabihin, ikaw nga ang napili. Muling bumigat ang pakiramdam ni Mateo. Ngunit bago pa siya makapagtanong ay nagsalita muli si Alina. Dapat tayong umalis bago lumubog ang araw. Saan tayo pupunta? Sa kaharian. Ngayon din? Oo. Napalingon si Mateo sa kanyang lolo, ngunit tumango lamang ito. Panahon na. Huminga ng malalim ang binata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alina. Hahanda lang ako. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik siya dala ang maliit na bag na naglalaman ng ilang gamit.
Hindi niya alam kung gaano katagal siya mawawala. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit handa siyang malaman ang katotohanan. Nang magsimulang lumubog ang araw, ay nagtungo sila sa pampang ng ilog. Tahimik ang paligid. Ang kalangitan ay kulay kahel at ginto. Ang tubig naman ay tila salamin na sumasalamin sa kagandahan ng dapit hapon. Huminto si Alina sa isang bahagi ng ilog na tila karaniwan lamang. Ngunit nang ilabas niya ang isang maliit na pilak na kwintas mula sa kanyang leeg, nagbago ang lahat. Itinaas niya ito sa hangin. Agad na nagliwanag ang kwintas. Kasunod nito ay nagsimulang umikot ang tubig, palakas ng palakas. Paikot ng paikot. Hanggang sa mabuo ang isang napakalaking lagusan sa gitna ng ilog. Napanganga si Mateo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang tubig ay naghati sa magkabilang panig na parang may hindi nakikitang pader na humahawak dito. At sa gitna ay may hagdang pababa sa kailaliman. Halika! Nagsimulang bumaba si Alina. Saglit na nagatubili si Mateo. Ngunit sumunod din siya. Sa bawat hakbang nila pababa ay lalo niyang nararamdaman ang kakaibang enerhiya sa paligid. Hindi siya nababasa. Hindi rin siya nahihirapang huminga. Parang may mahiwagang puwersang nagpoprotekta sa kanila. Patuloy silang bumaba. Mas malalim pa. Hanggang sa unti-unting naglaho ang liwanag ng ibabaw. Ngunit hindi sila nabalot ng dilim. Sa halip, may mga halamang kumikislap sa magkabilang panig ng lagusan. Asul, luntian, lila. Parang mga bituing tumubo sa ilalim ng tubig. Napahinto si Mateo upang pagmasdan ng mga ito. Napakaganda, ngumiti si Alina. Marami ka pang makikita. Nagpatuloy sila sa paglalakad. At makalipas ang ilang sandali ay nakita niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa harapan nila ay isang napakalawak na kaharian. Mas malaki pa kaysa sa anumang lungsod na nakita niya. May mga tore ng kristal na kumikislap sa bawat direksyon. May mga tulay na yari sa pilak. May mga harding puno ng mga bulaklak na nagliliwanag. At sa gitna ng lahat ay isang napakalaking gintong palasyo. Tila gawa ito sa purong liwanag. Hindi malaman ni Mateo kung saan siya titingin. Lahat ng kanyang nakikita ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ito ba ang kaharian? Mahinang tumango si Alina. Oo. Hindi makapagsalita ang binata. Habang papalapit sila ay napansin niyang maraming nilalang ang nakatingin sa kanya. Mga engkanto, may ilan na may pakpak, may ilan na tila gawa sa liwanag. May ilan namang kahawig ng tao ngunit mas matangkad at mas makisig. Lahat sila ay tila interesado sa kanyang pagdating. Parang matagal na nila siyang hinihintay. Maya-maya ay nakarating sila sa harap ng gintong palasyo. Napakalaki nito. Ang bawat haligi ay may mga ukit na hindi niya maintindihan. At sa ibabaw ng malaking tarangkahan ay may simbolong katulad ng nasa gintong pirasong natagpuan niya sa ilog. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. Kasabay nito ay tumunog ang isang malalim at makapangyarihang kampana. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Lahat ng engkantong nasa paligid ay yumuko. Napatingin si Mateo kay Alina. Ano ang nangyayari? Pinapaalam nila ang iyong pagdating. Nanlamig ang kanyang katawan. Bakit parang napakahalaga ako? Hindi sumagot si Alina. Sa halip ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Pumasok sila sa loob ng palasyo.
Mas lalo pang namangha si Mateo. Ang kisame ay tila gawa sa mga bituin. Ang sahig naman ay kristal na malinaw na parang salamin. At sa dulo ng napakalawak na bulwagan ay may isang trono. Nakaupo rito ang isang matandang lalaki. Mahaba ang kanyang puting buhok. May korona siyang yari sa ginto at asul na kristal. Ngunit ang pinakanakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Parang naglalaman ang mga iyon ng napakaraming taon ng karunungan. Tumayo ang matanda. At habang ginagawa niya iyon, ay tila lumakas ang liwanag sa buong bulwagan. Maligayang pagdating, Mateo. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong palasyo. Napalunok ang binata. Kayo po ba ang hari? Ngumiti ang matanda. Ako si Haring Eldrin, tagapamahala ng kaharian sa ilalim ng Molave. Yumuko si Mateo bilang paggalang. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Lumapit si Haring Eldrin. Pagkatapos ay tinitigan siya ng mabuti. Parang may hinahanap sa kanyang pagkatao. Makalipas ang ilang sandali ay tumango ito. Katulad nga ng sinabi ng propesiya. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong propesiya? Naging seryoso ang mukha ng hari. Ang propesiyang nagsasabing darating ang isang tagapagbantay mula sa mundo ng mga tao. Tahimik ang buong bulwagan. Lahat ng engkantong naroon ay nakatingin sa kanya. At ang tagapagbantay na iyon, pagpapatuloy ng hari, ang magpapasya sa kapalaran ng dalawang mundo. Parang bumigat ang hangin. Hindi malaman ni Mateo kung ano ang sasabihin. Ako? Oo. Tumango ang hari. At dahil dumating ka na, oras na upang malaman mo ang pinakamalaking lihim ng ilog ng Molave. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. May pakiramdam siyang hindi niya magugustuhan ang susunod na maririnig. Lumapit si Haring Eldrin sa isang malaking bintana ng palasyo. Mula rito ay tanaw ang pinakamalalim na bahagi ng kaharian. Madilim iyon, napakadilim. Parang walang katapusang bangin. Itinuro iyon ng hari. Naroon siya. Sino? Ang ngiti ng hari ay tuluyang naglaho. Atorak. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Ang nilalang na minsang nagtangkang sakupin ang kaharian. Nagsimulang magdilim ang ekspresyon ng lahat ng engkantong nasa bulwagan. At ngayon, mabigat na sabi ng hari, unti-unti nang napuputol ang kanyang mga tanikala. Napatingin si Mateo sa malayong kailaliman. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Parang may mga matang nakatingin pabalik mula sa kadiliman. At sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang hindi pa nagsisimula ang tunay na panganib. Nanatiling nakatanaw si Mateo sa napakalalim na bangin na itinuro ni Haring Eldrin. Mula sa kinatatayuan nila sa loob ng gintong palasyo, tila walang katapusan ang kadilimang bumabalot sa bahaging iyon ng kaharian. Hindi ito karaniwang dilim. Para itong buhay na anino na unti-unting gumagalaw sa ilalim ng tubig. Hindi niya maalis ang kakaibang pakiramdam na may isang nilalang na nakatingin sa kanya mula roon. Isang nilalang na naghihintay. Doon nakakulong si Atorak. Sabi ni Haring Eldrin, tahimik ang buong bulwagan. Maging ang mga engkantong nakapaligid sa kanila ay tila ayaw banggitin ang pangalang iyon. Ano ba talaga siya? Tanong ni Mateo. Huminga ng malalim ang hari. Noon, isa rin siyang tagapangalaga ng kaharian. Nagulat si Mateo. Tagapangalaga? Tumango ang hari. Isa siya sa pinakamakapangyarihang nilalang na isinilang sa ilalim ng ilog ng Molave.
Lumakad si Haring Eldrin patungo sa gitna ng bulwagan. Sumunod ang tingin ng lahat sa kanya. Libo-libong taon na ang nakalipas, payapa ang aming kaharian. Walang digmaan, walang kasakiman, walang paghahangad ng kapangyarihan. Sandaling tumigil ang hari. Ngunit nagbago ang lahat nang matuklasan ni Atorak ang lihim na puso ng ilog. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano po iyon? Muling naging seryoso ang hari. Ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng buong kaharian. Nanahimik si Mateo. Isang sinaunang enerhiya na umiiral pa bago isinilang ang unang tao at unang engkanto. At gusto niya itong angkinin? Oo, tumango ang hari. Naniwala siyang magiging ganap siyang makapangyarihan kapag napasa kamay niya ang lahat ng kapangyarihan ng ilog. Tahimik na nakinig si Mateo. Ngunit habang nagpapatuloy ang kwento, ay lalo siyang kinakabahan. Dahil sa kanyang kasakiman, nagsimula ang isang digmaan. Naging mabigat ang boses ni Haring Eldrin. Maraming lungsod ang nawasak. Maraming buhay ang nawala at muntik nang maglaho ang aming kaharian. Tumingin ang hari sa malayong kadiliman. Sa huli, nagkaisa ang mga tagapangalaga upang siya ay mapigilan. Ano ang nangyari? Ikinulong siya sa pinakamalalim na bahagi ng ilog. Natahimik muli ang lahat. Ngunit hindi siya maaaring patayin. Bakit? Dahil bahagi siya ng sinaunang kapangyarihan ng ilog. Parang lalo pang naging mabigat ang sitwasyon. Kung hindi maaaring patayin si Atorak, nangangahulugan itong maaari siyang makabalik anumang oras. At iyon ang kinatatakutan ng buong kaharian. Lumapit si Alina kay Mateo. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling matatag ang kanyang bilangguan. Tapos, ngayon ay humihina na ito. Napabuntong hininga si Mateo. Unti-unti niyang nauunawaan kung bakit siya dinala rito. Ngunit may isang tanong pa rin siyang hindi masagot. Bakit ako? Lumingon sa kanya si Haring Eldrin. Matagal bago ito nagsalita. Dahil ikaw ang nakatala sa propesiya. Muling bumalik ang salitang iyon. Propesiya. Mula nang makarating siya sa kaharian ay paulit-ulit niya itong naririnig. Ano ba ang nakasaad sa propesiyang iyon? Nagkatinginan ng hari at si Alina. Parang nag-aalinlangan silang sabihin ang katotohanan. Ngunit sa huli ay nagsalita rin ang hari. May isang sinaunang hula na isinulat ng unang tagapangalaga ng ilog. Tahimik ang buong bulwagan. Kapag nagsimulang mabasag ang mga tanikala ng kadiliman, isang anak ng tao ang tatawagin ng ilog. Napakagatlabi si Mateo, at ang anak ng taong iyon, tumigil ang hari. Ang magpapasya kung mananatiling buhay ang dalawang mundo. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Hindi niya gusto ang tunog ng propesiyang iyon. Parang napakabigat ng responsibilidad. Parang masyadong malaki para sa isang simpleng mangingisda. Nagkakamali kayo. Bahagyang umiling siya. Hindi ako bayani. Ngunit ngumiti si Haring Eldrin. Walang tunay na bayani ang nagsisimula bilang bayani. Natahimik si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na ugong sa buong kaharian. Yumanig ang lupa, nanginig ang mga haligi ng palasyo. Nagulat ang lahat. Mabilis na tumingin si Haring Eldrin sa direksyon ng malalim na bangin. Ang kanyang muka ay agad naging seryoso. Imposible. Isa na namang pagyanig ang naramdaman nila. Mas malakas, mas mabigat. Parang may napakalaking nilalang na gumagalaw sa kailaliman.
Nagpalitan ng tingin ng mga engkanto. Makikita sa kanilang mga mukha ang takot. Isang kawal ang mabilis na tumakbo papasok sa bulwagan. Mabilis itong lumuhod sa harap ng hari. "Mahal na hari, ano ang nangyari?" Humarap na naman ang mga anino sa silangang hangganan. Nabalot ng katahimikan ang bulwagan. Nanlaki ang mga mata ni Alina. Hindi pa dapat sila nakakalabas. Hindi na po sila mapigilan. Napahigpit ang kamao ni Haring Eldrin. "Marami ba?" "Daan-daan na po." Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi naiintindihan ni Mateo ang nangyayari. "Ano ang mga anino?" tanong niya. Tumingin sa kanya si Alina. "Mga nilalang na nilikha ng kapangyarihan ni Atorak." Napatingin si Mateo sa malayong bangin. Ibig sabihin, kahit nakakulong pa ang nilalang ay nagagawa na nitong magpalabas ng mga kampon. At kung ganoon, mas malala na ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Muling yumanig ang kaharian. Sa pagkakataong ito ay may narinig silang napakalayong dagundong mula sa kailaliman. Parang isang malakas na ungol. Parang sigaw ng isang higanteng nilalang. Lahat ay napatingin sa direksyon ng kadiliman. At sa loob ng ilang segundo ay nakita nila ito. Dalawang naglalagablab na pulang mata ang biglang lumitaw sa kailaliman. Napahinto ang paghinga ni Mateo. Napakalayo ng mga matang iyon. Ngunit sapat na iyon upang maramdaman niya ang kanilang kapangyarihan at kasamaan. Unti-unting naglaho ang mga mata, ngunit naiwan ng matinding takot sa lahat ng nakakita. Nakahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang may bumubulong sa kanyang isip. Parang may kung anong koneksyon sa pagitan niya at ng nilalang na iyon. Napansin ito ni Haring Eldrin. Mukhang nagsisimula na. Ano po ang nagsisimula? Mahinang napabuntong hininga ang hari. Ang paggising ng iyong kapalaran. Bago pa makapagtanong si Mateo ay may isang matandang engkanto ang pumasok sa bulwagan. Mahaba ang puting buhok nito. May hawak itong tungkod na yari sa kristal. Mabilis itong lumapit sa hari. "Mahal na hari, ano iyon?" May kaba sa mukha ng matanda. "Natagpuan na namin ang huling tanda." Biglang nanahimik ang lahat. Maging si Haring Eldrin ay tila nabigla. "Huling tanda?" Tumango ang matanda. Ang selyo ng Molave ay tuluyan ng nabasag sa unang bahagi nito. Parang bumagsak ang mabigat na bato sa puso ng lahat. Naramdaman ni Mateo ang pagbabago ng hangin. Alam niyang hindi maganda ang balitang iyon. "Ano ang ibig sabihin niyan?" tanong niya. Mabagal na tumingin sa kanya si Haring Eldrin. At sa unang pagkakataon ay nakita niya ang takot sa mukha ng hari. Ibig sabihin, huminga ito ng malalim. May 9 na selyong nagkukulong kay Atorak. Tahimik ang lahat. At ang una ay tuluyan ng nawasak. Nanlamig si Mateo dahil alam niyang kapag may unang nabasag, may posibilidad na mabasag din ang mga susunod. At kapag nangyari iyon, maaaring makalaya ang pinakamapanganib na nilalang sa buong ilog ng Molave. Parang bumigat ang buong kaharian matapos marinig ang balita. Ang unang selyo, nawasak na. Tahimik ang lahat sa loob ng bulwagan. Ang mga engkantong naroroon ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Sa loob ng napakahabang panahon, nanatiling matatag ang 9 na selyong nagkukulong kay Atorak. Ngunit ngayon, nagsimula na itong mabasag at walang nakaalam kung gaano kabilis susunod ang iba. Nakatayo lamang si Mateo habang pinagmamasdan ang mga mukha ng mga engkanto.
Ngayon niya nakita kung gaano kalaki ang panganib. Hindi ito simpleng alamat. Hindi ito basta kwento ng matatanda. Totoo ang lahat. At kung hindi sila kikilos, maaaring mapahamak hindi lamang ang kaharian ng mga engkanto, kundi maging ang buong tangob at ang lahat ng nakatira sa paligid ng ilog ng Molave. Lumapit ang matandang engkanto na may hawak na kristal na tungkod. 4 na araw na po naming binabantayan ang silangang hangganan. Tahimik na nakinig si Haring Eldrin at ngayong gabi tuluyan ang naglaho ang liwanag ng unang selyo. Napayuko ang hari, parang may mabigat siyang pasaning-pasan. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin siya kay Mateo. May kailangan kang makita. Ako po, tumango ang hari. Panahon nang malaman mo kung ano ang tunay na kalagayan ng kaharian. Nagkatinginan sina Alina at Mateo. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad ang hari palabas ng bulwagan. Sumunod sila. Tinahak nila ang isang mahabang pasilyo na yari sa kristal. Habang naglalakad ay napansin Mateo na maraming engkanto ang tila nag-aalala. May mga nagmamadaling kawal. May mga manggagamot na nagdadala ng mga mahiwagang halaman. May mga tagapagbantay na nagmamasid sa iba't ibang bahagi ng kaharian. Lahat ay abala. Lahat ay tila naghahanda para sa isang bagay. At alam niyang hindi iyon magandang senyales. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating sila sa isang mataas na tore. Mula rito ay tanaw ang malaking bahagi ng kaharian. Ngunit hindi iyon ang ipinakita ng hari. Sa halip ay itinuro niya ang isang malayong bahagi ng lungsod. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. May bahagi ng kaharian na tila natatakpan ng maitim na ulap. Unti-unti itong gumagapang. Parang buhay. Parang kumakain ng liwanag. Ano yon? Tanong niya. Ang impluensya ni Atorak. Nanlamig si Mateo. Dati ay hindi iyon nakakalapit sa aming lungsod. Naging mabigat ang boses ni Haring Eldrin. Ngunit simula nang humina ang mga selyo, lumalawak ang kanyang kapangyarihan. Tahimik silang nagmasid. Habang tumatagal ay napapansin ni Mateo na may mga halaman na nalalanta sa lugar na naaabot ng kadiliman, may mga ilaw na nawawala, may mga gusaling unti-unting nangingitim, parang may sakit na kumakalat sa buong kaharian. Biglang nagsalita si Alina. Hindi na tayo maaaring maghintay. Tumango ang hari. Alam ko. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mateo. May paraan pa upang mapigilan si Atorak. Nagkaroon ng pag-asa ang binata. Paano? Maaaring maibalik ang lakas ng mga selyo. Napabuntong hininga si Mateo. Kaya pa pala. Oo. Ngunit hindi ngumiti ang hari. Dahil alam niyang hindi magiging madali iyon. Paano natin gagawin? Sandaling nanahimik si Haring Eldrin. Pagkatapos ay itinuro niya ang malayong bahagi ng ilog. May 9 na sinaunang bato ng kapangyarihan. At ano ang kinalaman ng mga iyon? Sila ang pinagmumulan ng lakas ng 9 na selyo. Napaisip si Mateo. Kung makukuha natin ang mga batong iyon, may babalik ang lakas ng mga selyo? Oo. Tumango ang hari. Ngunit may problema. Napabuntong hininga si Mateo. Parang bawat sagot ay may kasunod na problema. Ano naman po iyon? Matagal nang nawala ang mga bato. Nanahimik ang binata. Saan sila napunta? Walang nakaalam. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya ay nagsalita ang matandang engkanto. Hindi po lahat. Napalingon ang lahat sa kanya. May hawak itong isang lumang pergamino.
Dati pong nakatala rito ang mga lokasyon ng mga bato. Lumapit si Haring Eldrin. Natagpuan ninyo? Tumango ang matanda. Isa lamang. Nanlaki ang mga mata ng hari. Saan? Dahan-dahang binuksan ng matanda ang pergamino. Lumitaw ang isang lumang mapa. Pinagmasdan iyon ni Mateo. Hindi niya agad nakilala ang lugar. Ngunit nang makita niya ang hugis ng ilog ay agad niyang napagtanto kung saan iyon. Iyan, tumango si Alina. Sa mundo ng mga tao, napalunok si Mateo. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Itinuro ng matanda ang isang bahagi ng mapa. Naroon ang unang bato. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay binasa ng matanda ang nakasulat sa sinaunang simbolo. Sa lugar kung saan unang sumikat ang gintong barko, napakunot ang noo ni Mateo. Ano ang ibig sabihin niyan? Tumingin si Haring Eldrin sa kanya. May isang lugar sa ilog ng Molave na sagrado sa aming mga ninuno. Ano po iyon? Ang pinakamatandang daungan ng gintong barko. Biglang may naalala si Mateo. Noong bata siya, may isang bahagi ng ilog na iniiwasan ng matatanda. May mga kwento roon. May mga sabi-sabing may nawawalang mangingisda. May mga kakaibang ilaw sa gabi at walang gustong magtungo roon kapag madilim na. Teka, bulong niya. Alam ko ang lugar na iyon. Nagkatinginan ang mga engkanto. Saan? Huminga ng malalim si Mateo. May isang lumang bahagi ng ilog malapit sa kagubatan sa hilagang bahagi ng Tangub. Nanlaki ang mga mata ni Alina. Ang lumang daungan. Tumango si Mateo. Tahimik na nag-isip si Haring Eldrin. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kung naroon nga ang unang bato, kailangan natin itong kunin agad. Bakit po? Dahil nararamdaman din iyon ng mga kampo ni Atorak. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ni Mateo. Ibig sabihin hindi lamang sila ang naghahanap. May ibang naghahanap din. At kapag nauna ang mga nilalang ni Atorak, maaaring tuluyan nang mawalan ng pag-asa ang kaharian. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na kampana sa buong lungsod. Isang beses, 2 beses, 3 beses. Mabilis na nagkagulo ang mga kawal. May mga tumatakbo. May mga sumisigaw ng mga utos. Lumapit ang isang bantay sa hari. Mahal na hari. Ano yon? May mga anino sa kanlurang tarangkahan. Naging mabigat ang muka ni Haring Eldrin. Ilan sila? Napalunok ang bantay. Libo-libo po. Natahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon mula nang makarating si Mateo sa kaharian, nakita niya ang takot sa mga mata ng bawat engkantong naroroon. Dahil alam nilang nagsimula na ang tunay na laban. At bago pa man nila makuha ang unang bato ng kapangyarihan, papalapit na ang hukbo ng kadiliman. Umalingaw-ngaw sa buong kaharian ang tunog ng mga kampana. Sunod-sunod, mabigat, nakakabahala. Sa bawat pagtunog nito ay mas lalo pang tumitindi ang tensyon sa paligid. Mula sa mataas na tore, nakita ni Mateo ang paggalaw ng mga kawal ng kaharian. Ang mga tagapagbantay ay mabilis na pumuwesto sa mga tarangkahan. Ang mga mangkukulam at tagapag-ingat ng sinaunang mahika ay nagsimulang magtipon sa mga bantayan. May paparating na panganib at alam ng lahat iyon. Lumapit si Haring Eldrin sa gilid ng tore at tumingin sa malayo. Maging si Alina ay naging seryoso. Ano ang nakikita ninyo? Tanong ni Mateo.
Tahimik na itinuro ni Alina ang kanlurang bahagi ng kaharian. Nang sundan ni Mateo ang direksyon nito ay agad siyang kinilabutan. Sa malayo ay may maitim na ulap na tila gumagalaw. Ngunit habang mas tumititig siya ay napagtanto niyang hindi iyon ulap. Isa itong napakalaking hukbo. Libo-libong nilalang na yari sa anino. Mga matang pula ang nagliliyab sa kadiliman. Mga nilalang na walang malinaw na anyo. May ilan na kahawig ng tao. May ilan na parang mga halimaw. May ilan na tila usok lamang na may sariling buhay. At lahat sila ay papalapit. Nanuyo ang lalamunan ni Mateo. Gaano karami sila? Tanong niya. Higit kaysa sa nakita natin noon. Mahinang sagot ni Alina. Hindi maganda ang tono ng kanyang boses, maging siya ay tila nababahala. Nang sandaling iyon ay dumating ang isa sa mga general ng kaharian. Matangkad itong engkanto na may pilak na baluti. Lumuhod ito sa harap ng hari. Mahal na hari, tumango si Haring Eldrin. Ihanda ang mga tagapagtanggol. Opo. At huwag hayaang makapasok ang mga anino sa lungsod. Agad na tumayo ang general at mabilis na umalis. Habang pinagmamasdan iyon ni Mateo ay naramdaman niyang mabilis na nagbabago ang kanyang mundo. Kahapon lamang ay isa siyang ordinaryong mangingisda. Ngayon ay nasa gitna siya ng isang digmaang matagal nang nakatago sa paningin ng mga tao. At mukhang wala siyang pagpipilian kundi maging bahagi nito. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimulang umalingaw-ngaw ang sigawan mula sa malayo. Nagsimula na ang labanan. Mula sa tore ay nakita ni Mateo ang mga kawal ng kaharian na sumasalubong sa hukbo ng kadiliman. Nagningning ang iba't ibang uri ng mahika sa paligid. May mga sibat na yari sa liwanag. May mga kalasag na kristal. May mga palason na kumikislap na parang mga bituin. Ngunit kahit ganoon ay patuloy ang pagdagsa ng mga nilalang na anino. Parang walang katapusan. Parang mas marami silang dumarating sa bawat sandali. Biglang yumanig ang lupa. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa malayo. May bahagi ng pader ng kaharian na bumigay. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Makakapasok sila. Tumango si Alina. Kung hindi sila mapipigilan. Hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Biglang nagsimulang uminit ang bughaw na kristal na ibinigay sa kanya ni Alina. Napahawak siya rito. Kasabay nito ay may kakaibang liwanag na lumabas mula sa kanyang dibdib. Napaatras siya. Ano ito? Lumingon sa kanya si Haring Eldrin at tila hindi ito nagulat. Nagigising na ang kapangyarihan ng tagapagbantay. Napalunok si Mateo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ngunit ramdam niya ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Mas malakas, mas malinaw, mas buhay. At sa loob ng ilang segundo ay may mga larawang pumasok sa kanyang isip. Nakita niya ang isang kuweba, isang lumang daungan, at isang batong kumikislap sa kailaliman. Ang unang bato ng kapangyarihan. Bigla siyang napahawak sa ulo. Nawala rin agad ang pangitain. Ngunit malinaw niyang nakita ang lugar. Parang mismong ilog ang nagpapakita nito sa kanya. Nakahinga siya ng malalim. Alam ko kung nasaan ang bato. Napatingin sa kanya sina Alina at Haring Eldrin. Sigurado ka? Tumango si Mateo. Hindi ko alam kung paano ko nalaman. Ngunit alam niyang totoo ang nakita niya. Tahimik na nag-isip ang hari. Pagkatapos ay nagsalita. Kung ganoon, hindi na tayo maaaring mag-aksaya ng oras.
naging seryoso ang kanyang mukha. Habang abala ang hukbo ng kadiliman dito, kailangan mong hanapin ang unang bato. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ako lang? Hindi. Tumayo si Alina. Sasama ako. Ngumiti ng bahagya si Haring Eldrin at pipili rin tayo ng 2 bantay. Ilang sandali pa ay dumating ang 2 mandirigmang engkanto. Ang isa ay isang matipunong lalaki na may gintong baluti at hawak na mahabang sibat. Ang isa naman ay isang babaeng may pilak na pana at mga matang kulay esmeralda. Ito sina Rowan at Lizara. Sabi ni Alina, sila ang ilan sa pinakamahusay na tagapagtanggol ng kaharian. Yumuko ang 2 bilang pagbati. Tumango si Mateo. Hindi pa rin siya sanay na tratuhin na parang mahalagang tao. Ngunit wala na siyang panahon para isipin yon. Muli na namang yumanig ang buong kaharian, mas malakas kaysa dati. Mula sa malayo ay narinig nila ang isang nakakatakot na sigaw. Hindi iyon sigaw ng tao, hindi rin ng hayop. Parang ungol ng isang napakalaking nilalang mula sa kailaliman. Nanlamig ang lahat. Maging si Haring Eldrin ay napatingin sa madilim na bahagi ng kaharian. Atorak. Mahinang bulong niya. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay nagsalita ang hari. Umalis na kayo ngayon din. Tumango si Alina. Agad silang nagsimulang maglakad patungo sa lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Habang naglalakad si Mateo ay muli niyang narinig ang malayong ungol mula sa kailaliman. At sa pagkakataong iyon ay tila may kasama itong bulong. Isang bulong na siya lamang ang nakarinig. Mateo, napahinto siya. Mabilis siyang lumingon, ngunit walang tao sa likuran niya. Walang nagsalita, walang kahit ano. Ngunit malinaw niyang narinig ang kanyang pangalan. At sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang hindi iyon guni-guni. May isang bagay sa kailaliman na nakaalam kung sino siya. At tila hinihintay nito ang kanilang muling pagkikita. Madilim na ang kalangitan nang makarating sina Mateo, Alina, Rowan at Lizara sa lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Sa kanilang pag-akyat mula sa kaharian sa ilalim ng ilog, unti-unting lumalakas ang tunog ng agos ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, ay muli nilang nasilayan ang ibabaw ng ilog ng Molave. Tahimik ang gabi. Ang buwan ay nakasabit sa kalangitan at nagbibigay ng maputlang liwanag sa buong paligid. Ngunit kahit payapa ang tanawin, alam nilang may malaking panganib na naghihintay sa kanila. Huminto si Alina sa pampang. Naaalala mo ba ang lugar na nakita mo sa pangitain? Tumango si Mateo. Malinaw na malinaw. Ipinihit niya ang kanyang tingin sa hilagang bahagi ng ilog. Doon, tahimik na tumingin ang 3 sa direksyong itinuro niya. Sa malayo ay makikita ang makapal na kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Isang lugar na puno ng mga alamat at misteryo. Noong bata pa si Mateo, madalas niyang marinig ang mga kwento tungkol dito. Ayon sa matatanda, may mga kakaibang ilaw na lumilitaw roon tuwing gabi. May mga naririnig na awit na walang pinanggagalingan. At may mga mangingisdang hindi na muling nakabalik matapos mapadpad sa lugar na iyon. Hindi niya kailanman pinaniwalaan ang mga kwento. Ngunit ngayon, alam niyang may katotohanan pala ang mga iyon. Nagsimula silang maglakad. Tahimik silang sumusulong sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang lumalalim ang kanilang pagpasok sa kagubatan, napansin ni Mateo na nagbabago ang paligid. Mas malamig ang hangin, mas tahimik ang kagubatan. Wala siyang marinig na mga kuliglig. Wala ring mga ibon.
Parang umiiwas ang mga hayop sa lugar na iyon. Maya-maya ay huminto si Rowan. May hawak itong sibat at maingat na sinusuri ang paligid. May nararamdaman akong kakaiba. Mahina nitong sabi. Napatingin si Lisara sa paligid. Ako rin. Lumapit si Alina kay Mateo. Mag-ingat tayo. Tumango ang binata. Patuloy silang naglakad hanggang makarating sila sa isang malawak na bahagi ng kagubatan. At doon ay agad silang napahinto. Sa harapan nila ay naroon ang isang sinaunang daungan. Nakalubog na sa lupa ang malaking bahagi nito. May mga lumang haliging bato na natatakpan ng mga ugat ng puno. May mga sirang hagdanan na pababa sa ilog. At sa gitna ng lugar ay may isang napakalaking arko na yari sa lumang bato. Napalunok si Mateo. Ito ang lugar na nakita niya sa pangitain. Walang duda. Ito na iyon. Mahinang sabi niya. Tahimik na pinagmasdan ni Alina ang paligid. Ang lumang daungan ng gintong barko. May paggalang sa kanyang tinig. Parang isang banal na lugar ang kanilang narating. Lumapit si Lisara sa isang malaking haligi. May mga sinaunang simbolo itong nakaukit. Narito pa rin ang mga marka ng unang panahon. Bulong niya. Habang sinusuri nila ang lugar ay may napansin si Mateo. Sa ilalim ng isa sa mga lumang hagdanan ay may bahagyang liwanag na sumisilip mula sa lupa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Doon, agad siyang tumakbo. Sumunod ang iba. Pagdating nila ay nakita nilang may isang makitid na lagusan na natatakpan ng mga bato at ugat. At mula rito ay nanggagaling ang mahinang bughaw na liwanag. Huminga ng malalim si Alina. Nararamdaman ko. Ano? Tanong ni Mateo. Ang kapangyarihan ng unang bato. Naramdaman din iyon ng binata. Parang may kung anong tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng lagusan. Parang hinihintay siya nito. Mabilis na tinanggal ni Rowan at Lisara ang mga nakaharang na bato. Unti-unting bumukas ang daanan. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Kasabay nito ay lumakas ang bughaw na liwanag. Papasok tayo, sabi ni Alina. At isa-isa silang bumaba. Habang lumalalim sila sa lagusan ay lalo nilang nararamdaman ang sinaunang enerhiyang nakapalibot sa lugar. May mga ukit sa mga pader. May mga simbolong hindi maintindihan ni Mateo. Ngunit kahit hindi niya nababasa ang mga ito, parang may bahagi ng kanyang isip na nakaaalam ng kanilang kahulugan. Patuloy silang naglakad hanggang sa makarating sila sa isang malawak na kuweba. At sa gitna nito ay may isang batong kulay bughaw na lumulutang sa hangin. Kumikislap ito na parang bituin. Napakaganda. Napakalakas. Naramdaman agad ni Mateo ang enerhiyang nagmumula rito. Ang unang bato. Mahinang sabi ni Alina. Ngunit bago pa sila makalapit ay may narinig silang malakas na kaluskos. Biglang naging seryoso si Rowan. Itinaas niya ang kanyang sibat. Maging si Lisara ay agad na naghanda ng pana. Ano yon? Tanong ni Mateo. Walang sumagot. Dahil sa mismong sandaling iyon ay nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid ng kuweba. 1, 2, 10. 12-dosenang maiitim na nilalang ang unti-unting lumitaw mula sa mga dingding. Pulang-pula ang kanilang mga mata. At lahat sila ay nakatingin sa bato. Nanlamig ang katawan ni Mateo. Naunahan sila. Narito na rin ang mga kampon ni Atorak. Unti-unting lumabas ang mas marami pang nilalang mula sa kadiliman. Parang walang katapusan. At sa gitna ng mga ito ay may isang malaking anyong dahan-dahang sumulpot. Mas mataas ito kaysa sa iba. Mas mabangis.
mas nakakatakot. At sa noo nito ay may simbolong kahawig ng nabasag na selyo. Napahigpit si Alina sa hawak niyang sandata. General ng mga anino. Bulong niya. Naramdaman ni Mateo ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi magiging madali ang laban. At habang papalapit ang hukbo ng kadiliman sa unang bato ng kapangyarihan, naunawaan niyang ito ang unang tunay na pagsubok sa kanyang paglalakbay. Naging mabigat ang hangin sa loob ng sinaunang kuweba. Sa isang panig ay sina Mateo, Alina, Rowan at Lizara. Sa kabilang panig naman ay ang hukbo ng mga anino na pinamumunuan ng nakakatakot na general ng mga anino. Tahimik ang lahat. Ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng panganib. Sa gitna ng kuweba ay patuloy na lumulutang ang unang bato ng kapangyarihan. Ang bughaw nitong liwanag ay sumasalamin sa mga pader at tila nakikipaglaban sa kadilimang unti-unting lumalawak sa paligid. Unti-unting humakbang pasulong ang general ng mga anino. Mas malinaw na nakita ni Mateo ang anyo nito. Napakalaki nito. Halos doble ng taas ng isang tao. Ang katawan nito ay tila binuo mula sa maitim na usok at bato. Ang mga mata nito ay naglalagablab na parang apoy. At sa bawat hakbang nito ay parang nanginginig ang sahig ng kuweba. Umalis kayo! Umalingaw-ngaw ang malalim nitong tinig. Nagulat si Mateo. Hindi niya inaasahang marunong itong magsalita. Ang tinig nito ay parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang bato ay para kay Atorak. Humakbang si Alina sa harapan. Hindi namin hahayaan niyon. Tumawa ang nilalang, isang malamig at nakakatakot na tawa. Kung ganoon, biglang kumislap ang mga mata nito. Mamamatay kayo rito. Kasabay noon ay sumugod ang mga anino. Parang rumaragasang alon ng kadiliman. Magsipaghanda! Sigaw ni Rowan. Agad niyang itinapat ang kanyang sibat. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula rito. Maraming anino ang agad na naglaho. Kasabay nito ay pinakawalan ni Lizara ang sunod-sunod na palaso ng liwanag. Ang bawat tama ay nagpapasabog sa mga nilalang na anino. Ngunit napakarami nila. Sa bawat aninong nawawala ay tila may dalawa pang sumusulpot. Napaatras si Mateo. Hindi siya mandirigma. Hindi siya sanay sa mga ganitong labanan. Ngunit wala siyang oras upang matakot. Isang anino ang mabilis na sumugod sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam ang gagawin. Ngunit bago pa siya tamaan ay biglang uminit ang bughaw na kristal na dala niya. Agad itong nagliwanag. Isang bugso ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Tumilapon ang aninong papalapit sa kanya. Napatigil si Mateo. Maging siya ay nagulat. Ano iyon? Bulong niya. Lumapit si Alina habang nakikipaglaban. Ang kapangyarihan ng tagapagbantay. Ngunit wala ng oras para mag-usap. Mas marami pang anino ang sumugod. Muling lumiwanag ang kristal. Sa pagkakataong ito ay may lumitaw na bilog na liwanag sa paligid ni Mateo. Ang sinumang aninong lalapit dito ay agad na nasusunog ng mahiwagang enerhiya. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang may matagal nang natutulog na kapangyarihan na unti-unting nagigising. Ngunit habang abala sila sa pakikipaglaban, dahan-dahang umabante ang general ng mga anino patungo sa unang bato. Napansin niyon ni Alina. Hindi! Mabilis siyang sumugod. Ngunit hinarang siya ng 12-12 ng mga anino. Unti-unting lumalapit ang general sa bato.
Kapag nakuha nito ang bato, maaaring mawalan sila ng pagkakataong mailigtas ang unang selyo. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong tumatawag sa kanya. Parang mismong bato ang humihingi ng tulong. Bigla siyang nakakita ng isang pangitain. Saglit lamang, ngunit malinaw. Nakita niya ang gintong barko. Nakita niya ang siyam na selyo. At nakita niya ang isang sinaunang mandirigma na may hawak na parehong kristal na dala niya ngayon. Pagkatapos ay may isang tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ikaw ang tagapagbantay. Naramdaman niyang lalong lumakas ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Muling lumiwanag ang buong kuweba. Napahinto maging ang mga anino. Unti-unting lumapit si Mateo sa unang bato. Nagulat ang general ng mga anino. Parang hindi nito inaasahan ang nangyayari. At nang mahawakan ni Mateo ang bato, isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong kuweba. Napapikit ang lahat. Maging ang mga anino ay napasigaw. Ang kadilimang bumabalot sa kuweba ay tila sinusunog ng bughaw na enerhiya. Sunod-sunod na naglaho ang mga nilalang. 1, 10, daan-daan. Hanggang sa wala nang natira kundi ang general ng mga anino. Ngunit maging ito ay napaurong. Nagliliyab ang mga mata nito sa galit. Hindi maaari. Umalingaw-ngaw ang boses nito. Si Atorak ang dapat magkaroon niyan. Mahigpit na hawak ni Mateo ang bato at sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi siya nakaramdam ng takot. May kakaibang tapang na bumalot sa kanyang puso. Dahil dito kaya mong sirain ang mundo. Malakas niyang sabi. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Biglang umungol ang general. Pagkatapos ay nagsimulang matunaw ang katawan nito sa usok. Bago ito tuluyang mawala ay tumingin ito kay Mateo at sinabi ang mga salitang nagpanginig sa kanyang kaluluwa. Huli na ang lahat. Tahimik ang kuweba, ngunit malinaw ang bawat salita. 2 na ang nabasag. Nanlamig si Mateo, parang tumigil ang kanyang puso. Ano? Ngunit huli na. Tuluyan nang naglaho ang nilalang. Kasabay nito ay nagbalik ang katahimikan sa kuweba. Nakahawak pa rin si Mateo sa unang bato ng kapangyarihan. Ngunit hindi siya makagalaw, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sinabi ng general ng mga anino. Kanina ay isa pa lamang ang nababasag na selyo. Ngayon, 2 na. Ibig sabihin ay mas mabilis ang paggising ni Atorak kaysa sa inaakala nila. At habang hawak niya ang unang bato, unti-unti niyang naramdaman ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang oras para iligtas ang kaharian ay mabilis nang nauubos. Nananatiling tahimik ang sinaunang kuweba matapos ang mabangis na labanan. Tanging ang mahinang liwanag ng unang bato ng kapangyarihan ang nagbibigay ilaw sa paligid. Nakatayo si Mateo sa gitna ng kuweba, mahigpit na hawak ang bato habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga huling salita ng general ng mga anino. 2 na ang nabasag. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung gaano kalala ang sitwasyon. Ngunit sapat na ang nakita niyang takot sa mukha ni Alina, Rowan at Lisara upang maunawaan na hindi ito simpleng balita. Lumapit si Alina. Mateo. Dahan-dahang tumingin sa kanya ang binata. Kailangan na nating bumalik. Tumango siya. Ngunit hindi mawala sa kanyang isip ang isang tanong. Kung 2 na ang nabasag na selyo, ilang panahon na lamang bago tuluyang makalaya si Atorak. Agad silang umalis sa kuweba. Habang binabaybay nila ang madilim na lagusan palabas ng lumang daungan,
mas lalo nilang nararamdaman ang kakaibang pagbabago sa paligid. Mas malamig ang hangin, mas mabigat ang katahimikan, at tila may kung anong nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman ng kagubatan. Paglabas nila sa sinaunang daungan, ay agad nilang napansin ang isang bagay. Nagbago ang buwan. Kanina ay maliwanag at payapa ito. Ngayon ay may bahagyang maitim na aninong bumabalot sa kalahati nito. Parang may unti-unting kumakain sa liwanag nito. Napahinto si Lizara. Hindi maganda ito. Tumango si Rowan. Nararamdaman ko rin. Napatingin si Mateo sa kanila. Ano ang ibig sabihin niyan? Tahimik na sumagot si Alina. Kapag nababasag ang mga selyo, naaapektuhan maging ang balanse ng kalikasan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi lamang pala ang kaharian ng mga engkanto ang nanganganib, pati ang mundo ng mga tao. Mabilis silang bumalik sa ilog ng Molave. Pagdating nila sa lihim na lagusan ay agad silang bumaba patungo sa kaharian sa ilalim ng ilog. Ngunit pagdating nila roon ay agad silang natigilan. Hindi na ito ang kahariang iniwan nila. Maraming bahagi ng lungsod ang nababalot na ngayon ng manipis na ulap ng kadiliman. May mga ilaw na namatay. May mga gusaling tila nawawalan ng kinang. At sa malayo ay may mga bahagi ng hardin na natutuyo. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng sitwasyon. Mas mabilis ang pagkalat ng impluwensya ni Atorak kaysa sa kanilang inaasahan. Agad silang nagtungo sa palasyo. Pagdating nila sa bulwagan ay nadatnan nila si Haring Eldrin kasama ang mga pinuno ng kaharian. Makikita sa kanilang mga mukha ang matinding pag-aalala. Ngunit nang makita nila ang unang bato sa kamay ni Mateo, bahagyang nagliwanag ang kanilang mga mukha. "Nakuha ninyo," sabi ng hari. Tumango si Mateo, ngunit hindi siya ngumiti. "May masamang balita po." Tahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang nangyari sa kuweba. At ang sinabi ng general ng mga anino. Unti-unting nagbago ang mukha ni Haring Eldrin hanggang sa tuluyan itong namutla. Hindi agad ito nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali ay yumuko ito. Parang may mabigat na katotohanang pilit nitong tinatanggap. Kung ganoon, mahina nitong sabi. "Totoo nga." Napalunok si Mateo. "Ano po?" Dahan-dahang tumingin ang hari sa kanya. "Kanina pa namin nararamdaman. Tahimik ang lahat. Ang ikalawang selyo ay tuluyan ng bumigay. Parang bumagsak ang buong mundo sa puso ni Mateo. 2 selyo na, 2 sa 9. At nagsisimula pa lamang sila. Biglang yumanig ang buong kaharian. Mas malakas kaysa sa mga naunang pagyanig. May ilang kristal sa kisame ang nabasag. Nagkagulo ang mga bantay. At mula sa malayo ay narinig nila ang isang napakalakas na dagundong. Parang may napakalaking bagay na tumama sa kailaliman. Mabilis na lumapit ang matandang tagapayo ng hari. "Mahal na hari, ano iyon?" May nakita ang mga bantay. Naging seryoso ang lahat. Ano ang nakita nila? Nanlaki ang mga mata ng matanda. May bagong bitak sa bilangguan ng kadiliman. Biglang natahimik ang bulwagan. Wala ni isa ang nagsalita dahil alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin niyon. Unti-unting nakakalaya si Atorak. Tumayo si Haring Eldrin. At sa unang pagkakataon mula nang dumating si Mateo sa kaharian, nakita niya ang tunay na pag-aalala ng hari. "Kailangan nating hanapin ang ikalawang bato ng kapangyarihan. Agad."
Walang pag-aalinlangan, walang pag-aatubili, dahil wala na silang oras. Lumapit ang matandang tagapayo, dala ang isang sinaunang mapa. Muli itong inilatag sa gitna ng bulwagan. Unti-unting nagsimulang lumiwanag ang ilang simbolo rito, at may isang bagong lokasyon na lumitaw. Nanlaki ang mga mata ni Alina. Imposible. Napatingin si Mateo. Ano iyon? Mahinang sumagot si Alina. Ang lugar na iyon ay matagal nang ipinagbabawal. Saan? Dahan-dahang itinuro ng matanda ang isang bahagi ng mapa. At nang makita iyon ni Mateo ay agad siyang kinilabutan. Dahil pamilyar ang lugar, narinig na niya ito mula sa mga matatanda noong bata pa siya. Isang lugar na iniiwasan ng lahat. Isang lugar na puno ng misteryo. Isang lugar na sinasabing tahanan ng mga ligaw na engkanto. At ayon sa alamat, wala ni isa mang taong nakapasok doon at nakabalik ng ligtas. Mahinang binasa ni Haring Eldrin ang pangalan ng lugar. Ang Gubat ng 7 Anino. At sa sandaling iyon ay alam ni Mateo na mas mapanganib ang susunod nilang paglalakbay kaysa sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Madilim ang mukha ng bawat isa sa loob ng bulwagan ng palasyo. Ang balita tungkol sa pagkawasak ng ikalawang selyo ay parang mabigat na ulap na bumalot sa buong kaharian. Ngunit mas lalo pang naging mabigat ang sitwasyon nang lumitaw sa sinaunang mapa ang lokasyon ng susunod na bato ng kapangyarihan. Ang Gubat ng 7 Anino. Isa itong lugar na kahit ang mga engkanto ay iniiwasan. Tahimik na nakatitig si Mateo sa mapa habang pinagmamasdan ang kumikislap na simbolong tumutukoy sa kanilang susunod na destinasyon. Ganito ba talaga kapanganib ang lugar na iyon? Tanong niya. Tahimik na nagkatinginan sina Alina, Rowan at Lisara. Walang agad sumagot, at ang katahimikang iyon ay sapat na upang makadama siya ng kaba. Sa wakas ay nagsalita si Haring Eldrin. May mga lugar sa mundong ito na kahit kami ay hindi ganap na nauunawaan. Nakatahimik ang lahat. At isa roon ang Gubat ng 7 Anino. Napakunot ang noo ni Mateo. Bakit? Huminga ng malalim ang hari. Dahil hindi ito ordinaryong kagubatan. Lumapit siya sa mapa. Pagkatapos ay itinuro ang madilim na bahagi nito. Noong unang panahon, bago pa maitayo ang aming kaharian, may 7 makapangyarihang nilalang na nagbantay sa mga lihim ng ilog. Mga engkanto rin po ba sila? Humiling ang hari. Hindi! Lalong nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Sila ay mas matanda pa kaysa sa aming lahi. Tahimik na nakinig ang lahat. Tinatawag silang mga tagapagmasid. Parang naging mas malamig ang hangin sa buong bulwagan. At nang magsimula ang digmaan laban kay Atorak, pinili nilang lumayo sa mundo. Ano ang nangyari sa kanila? Tanong ni Mateo. Walang nakaalam. Tahimik na sagot ng hari. Ngunit ang kanilang kapangyarihan ay nananatili pa rin sa kagubatan. Nanahimik ang binata. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapan. Parang bawat bagong lugar na pupuntahan nila ay mas mapanganib kaysa sa nauna. Lumapit ang matandang tagapayo. Ang ikalawang bato ng kapangyarihan ay nakatago sa puso ng gubat. Ano ang problema? Tanong ni Mateo. Naging seryoso ang matanda. Walang sino man ang nakaalam ng eksaktong daan papunta roon. Napabuntong hininga si Mateo. Isa na namang problema. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay biglang lumiwanag ang unang bato ng kapangyarihan na nasa kanyang kamay.
Nagulat ang lahat. Unti-unting umangat ito sa hangin. Kasabay nito ay may bughaw na sinag na lumabas mula rito at tumama sa mapa. Lumilitaw ang isang bagong guhit, parang isang lihim na daan. Nanlaki ang mga mata ng matandang tagapayo. Ang gabay ng mga bato. Mahinang bulong niya. Napatingin si Mateo. Ano iyon? Ngumiti ng bahagya si Haring Eldrin. Kapag nagising ang isang bato, maaari nitong tulungan ang tagapagbantay na mahanap ang susunod. Unti-unting nabuo sa mapa ang isang kumpletong ruta. Isang lihim na daan patungo sa puso ng gubat ng 7 anino. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pag-asa. Biglang yumanig ang buong kaharian. Mas malakas. Mas mabigat, mas nakakatakot. Nagbagsakan ang ilang kristal mula sa kisame. Mabilis na tumakbo ang mga bantay papasok sa bulwagan. Mahal na hari! Sigaw ng isa. Ano na naman? Tanong ni Haring Eldrin. Nanginginig ang bantay. May nakita po kami sa bilangguan ng kadiliman. Tahimik ang lahat. At ang sumunod na sinabi nito ay nagpanginig sa buong kaharian. Gumalaw po si Atorak. Nanlamig ang katawan ni Mateo. Hindi siya makahinga sa loob ng ilang segundo. Hindi pa man nakakawala ang nilalang ay nakakagawa na ito ng mga ganitong kaguluhan. Paano pa kaya kapag tuluyan itong nakalaya? Tahimik na lumakad si Haring Eldrin patungo sa malaking bintana ng palasyo. Mula roon ay tanaw ang pinakamalalim na bahagi ng kaharian. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita rin ni Mateo ang nangyayari. Sa napakalayong kailaliman ay may napakalaking pulang liwanag. Parang nagliliyab na apoy sa gitna ng kadiliman at habang tumatagal ay lalo itong lumalaki. Parang may isang nilalang na unti-unting nagigising mula sa napakahabang pagkakatulog. Naramdaman ni Mateo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakatakot. Dahil habang nakatingin siya sa kailaliman ay muli niyang narinig ang tinig na minsan nang bumulong sa kanya. Malinaw, mabagal, nakakatakot. Malapit na tayo magkita, Mateo. Napaatras siya. Agad siyang napalingon sa paligid. Ngunit walang ibang nakarinig. Siya lamang. Parang direkta itong pumasok sa kanyang isipan. Lumapit si Alina. Ayos ka lang ba? Hindi agad nakasagot si Mateo. Pagkatapos ay tumango siya. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Dahil sa bawat araw na lumilipas ay tila lumalakas ang koneksyon niya kay Atorak. At hindi niya alam kung bakit. Maya-maya ay ibinalik ni Haring Eldrin ang kanyang tingin sa kanila. Nakamit natin ang unang bato. Tahimik na nakinig ang lahat. Ngunit nagsisimula pa lamang tayo. Tumayo sina Rowan at Lizara. Maging si Alina ay naghanda na. Alam nilang wala ng oras upang magpahinga. Kailangan nilang hanapin ang ikalawang bato bago tuluyang mabasag ang ikatlong selyo. Lumapit si Haring Eldrin kay Mateo. At inilagay nito ang kamay sa kanyang balikat. Maraming lihim ang hindi pa natin nalalaman. Tahimik ang hari. At pakiramdam ko, may dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng ilog. Napalunok si Mateo. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay nararamdaman niyang may katotohanan pa silang hindi alam. Isang lihim na may kaugnayan sa kanya, sa kanyang pamilya, at marahil sa mismong nilalang na nakabilanggo sa kailaliman. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, umalis sina Mateo, Alina, Rowan at Lizara
mula sa kaharian ng mga engkanto. Sa kanilang harapan ay naghihintay ang mas madilim na pakikipagsapalaran. Ang paglalakbay patungo sa gubat ng 7 anino. Isang lugar na walang sino mang nakabalik ng ligtas. Isang lugar na nagtatago ng ikalawang bato ng kapangyarihan. At isang lugar kung saan magsisimulang mabunyag ang pinakamalaking lihim tungkol kay Mateo. Wakas.